Okay, eto naman ho, grabe. Ho, eto yung sobrang laking inspiration sa aming company noon at sa aming team. Alam niyo ho ba na maraming ah, naging na-motivate, no? Kumita sa taong to, na-motivate to, dating tricycle driver. No, ako nung ma-meet ko siya, tricycle driver ho siya sa Laguna. Walang kaalam-alam sa online syempre dati. Tama, pero nung matutunan niya na ang pag-online, grabe ho, alam niyo ba, ika-7th month niya palang ginagawa yung pag-online niya. Alam niyo, nag-average siya ng 100,000. Isang buwan hanggang papataas na po yun. Kaya siya naging Millionaires Club at nabili niya po yung sasakyan niya. At alam niyo ba, nabili niya yung sasakyan na yan, fully paid. No? So talagang gumaan po ang pamumuhay nitong taong to. Okay, so ngayong gabi, napakaswerte po natin kasi maririnig po natin siya. Konting sharing lang maikli para mabigyan din tayo ng mga tips. Okay ho ba yun? Pero bago ko siya tawagin, ito po gusto ko lang i-play po yung video niya. No? Napanood, nasaliksik ko lang, nahalungkat ko kagabi sa aking mga files at sobrang na-inspire po ako. No? Nagbalik tanaw sa akin ano ba si Sir Wilward dati. Pero ngayon talagang sobrang ibang-iba na. No? So bago ko siya tawagin, gusto ko lang munang i-play no para po tayo ma-inspire din. Napinlay ko rin to kaninang alas 3. Okay, panoorin natin yung short video ni Ap Wilward. Hello guys! So, eto, nailabas ko na yung first car ko sa buong buhay ko. And grabe, sobrang iba talaga yung feeling kasi dati, nagta-tricycle lang ako, nagta-drive lang ako ng tricycle. Pero ngayon, dinadrive ko na yung sarili kong sasakyan. And talagang napakasarap ng feeling. Hi guys! So nandito ako ngayon sa harap ng BDO para ipagpalit itong mga commission checks ko na umabot ng 350,000 na kinita ko sa loob ng 3 months doing online marketing business dito sa We Provide. Itong July, umabot ng 103,000. Ito namang August, umabot ng 136,000. At itong September, umabot ng 114,000. Tara, samahan nyo ako guys. Ito guys, napapalitan ko na. Grabe, ganito pala karami yung 350,000. Hanggang ngayon talagang sobrang hindi pa rin ako makapaniwala. Kasi alam nyo guys, dati lang akong tricycle driver. Araw-araw, pagod na pagod. Kasi imagine mo naman, mula umaga hanggang gabi, araw-araw yun na pamamasada. May initan, nauulanan, nausukan, kaya madalas naiisip ko sa gabi, habang buhay na lang ba akong ganito? Kaya salamat sa Diyos, nakilala ko si We Provide at natutunan kong mag-online marketing sa tulong ng mag-asawang si Sir Chris Laksamana at si Ma'am Rhea. At ngayon, nakakatuwa kasi nakakapagbigay na ako sa nanay ko na nasa probinsya. Nabibili ko na rin yung gusto kong mga pagkain. Nagkaroon din ako ng peace of mind kasi hindi na ako namumroblema sa pera. At nagkaroon na rin ako ng kumpiyansa sa sarili at nakapagbigay inspirasyon sa maraming tao. Yes! Ako ay probinsyano. Ilocano po ako. Meron kaya dito Ilocano. Okay, so welcome natin ang inspiration ng bayan, Sir Wilward Simeon. Palakpakan natin! Sir Yes! Wilward! Okay. So, pakilala po muna ako sa inyo sa mga hindi po nakakilala. Siyempre sa ating mga guests, no? So, ako po si Wilward Simeon and ako po ay from Ilocos. Ilocano po ako. So, baka may mga Ilocano dito. Naimbag nga Rabi iyo amin kakabsat ken gagayem. Yan, shout out po kayo sa mga Ilocano diyan. Lakay, bakit? Ayan. Okay, and ako po ay bunso po ako sa 4 na magkakapatid. Yan. And totoo po yung sinabi ni Upline Chris. Ayan, at yung napanood niyo po sa video ko na ako po ay dating tricycle driver. Yan, totoo po yan.
Alam niyo po, grabe po yung pagiging tricycle driver kasi sobrang napakahirap na trabaho. Dati, naalala ko, gumigising ako ng napakaaga. No? Tapos namamasada po ako mula umaga hanggang hapon. So, pagod na pagod. Tapos, laging naarawan, lagi ring nauulanan pag tag-ulan. And laging nauusukan. No? Kasi, syempre, ano ako sa kalsada no? So, nagdadrive ako sa kalsada. So, ganun po yung trabaho ko before. Yan po yung aking buhay before. Nung hindi ko pa nakakilala yung ganitong klase ng business. And alam niyo ho, naalala ko dati, lahat ng klaseng pagtitipid talaga, ginawa ko po. Totoo po yan. Kasi syempre, magkano lang kinikita bill tricycle driver. Ultimo po yung yung toothpaste. Di ba pag naubos, ang gagawin ko po niyan, pipigain ko pa talaga ng pipigain. Bakit? Syempre, sayang Tama? Sa ganun po ako nagtitipid talaga noon. And hindi pa ako nakontento. Ang ginagawa ko dun sa toothpaste, ginugupit ko po yan. Tapos kinukutsara gamit yung toothbrush. Talagang kailangan na lahat talaga kuha. Di ba? Kasi syempre nagtitipid So ganun po ako before. Ganun yung naging buhay ko before. Hanggang sa na-invite po ako sa ganitong klase ng business. So sa mga first timer, pare-parehas lang po tayo na na-invite din ho. Hindi naman po magic na bigla na lang nagkaroon ako ng ganitong business, hindi ho. So mayroon pong naging bridge, may naging tulay. Para makilala ko yung ganitong klase ng business. Yung kaibigan ko po yun. So ang sabi niya kasi sa akin, baka daw gusto kong matuto ng online marketing, pwedeng kumita kahit cellphone lang, gamit lang yung Facebook at internet. So sobrang na-curious po ako that time. Kasi sabi ko, ayos yun na part-time, kahit cellphone lang. So ang ginawa ko kinabukasan, sumama po ako sa kanya. So pinakilala po sa akin yung mga mentor ko po. Sila Upline Chris, sila Freya, tapos sila Upline William. So nag-present po sila sa amin, pinakita po paano yung opportunity. And alam niyo po, after po ng presentation, after po nung pinakita nilang opportunity po sa amin, alam niyo po, sabi ko baka ito na yung pwedeng magpabago ng takbo ng buhay ko. Kasi ang ganda po ng opportunity at malinaw sa akin talaga paano kumita po sa ganitong klase ng business. Yun nga lang nung nakita ko yung opportunity, may kapital. So doon po medyo umatras po ako kasi bakit? Dahil wala naman po ako malaking ipon kasi magkano lang po yung kinikita ko bilang tricycle driver. So maliit lang, sakto lang. Yung tipong makasurvive lang, makakain lang ng 3 beses sa isang araw, pwede na. Okay? Pero sabi ko, pag hindi ko to ginawa, pag hindi ko to sinubukan, baka habang buhay magiging tricycle driver na ako. So syempre kahit papaano naman po, meron pa rin naman po akong pangarap sa buhay. Hindi ko lang alam talaga kung anong opportunity ang pupwede sa akin para po matupad yung mga pangarap na yan. Kaya po, nung nakita ko yung ganitong business, kahit hindi ko po ito linya, kahit hindi ko po ito porte, kasi ang porte ko mag-drive at ang alam ko, syempre mag-tricycle. Sabi ko, hindi pwedeng di ko to gawin. So, ang ginawa ko po, kahit wala po akong pangkapital, ginawan ko talaga siya ng paraan. Kasi sabi ko, pag hindi ko to gawan ng paraan, walang mangyayari sa buhay ko. Tama? So, hindi na po ako mahihiyang sabihin po sa inyo, ang paraan na ginawa ko po, yung tatay ko, kinausap ko po ng masinsinan. Sabi ko sa kanya, tatang, meron akong nakitang magandang negosyo. Ikita tayo ng malaki dito. Yun nga lang, meron akong problema. Kaya wala akong pangkapital, tulungan mo ako, tatang. Isanla natin yung tricycle. Alam niyo po, nung narinig yung isanla yung tricycle, para ho siyang nakumatos. Totoo po yan, para siyang nakumatos. Hindi siya nakaimik. Yes. Syempre ba naman, isasanla ba naman kasi yung tricycle, di ba? Paano kung hindi namin matubos? Di lalo po kami nawalan. Tama? Yes. Pero sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, tatang. Ako magbabayad buwan-buwan. Ayan. So, mindset pa, di ba? So, to cut the long story short, nagtiwala naman po siya sa atin. No? So, sinanla namin yung tricycle and the rest is history na po. Kaya po ako nandito sa ganitong business. And alam niyo ho, lagi ko pong sinasabi sa sarili ko, pag naalala ko yung naging decision ko before, sabi ko, buti na lang. Alam niyo kung bakit? Kasi
Kung hindi ako naglakas loob, hindi ko sinanla yung tricycle, eh malamang hanggang ngayon ho, nagda-drive pa rin ako ng tricycle. Di Yes. ba? Namamasada, araw-araw, tapos Tama. pagod na pagod. Tapos wala pang pag-asenso. Tama? Pero alam nyo, buti na lang. Buti na lang talaga, syempre, dahil kay sa Panginoon, di ba? Binigyan tayo ng malakas ng loob, and talagang alam nyo, sugal yun eh. Sugal yung Yes. ginawa ko. Bakit? Kasi wala akong kaalam-alam dito eh. 'Di ba? Tapos gagawin ko yung ganitong business. So dahil po, bakit ko siya ginawa? Dahil gusto ko talaga mabago yung takbo ng buhay ko. Yun po talaga yung rason, malalim na rason ko. No, kung bakit talagang nagsumugal talaga ako dito. And alam niyo ho, minsan sa buhay kailangan talaga mag-take risk po tayo eh. Kailangan sumugol ka minsan eh. Kasi sabi nga, hindi mo malalaman ng isang bagay na para sa unless lakasan mo yung loob mo para sumubok. Yes. Tama po? Yeah, Yes. so yun po yung ginawa ko. And alam nyo, nakakatuwa naman kasi yung pong ginawa ko na nag-decide, alam nyo, hindi sa gusto ko pong ipagyabang, yung nakita nyo po kanina dun sa video, lahat po yun nangyari po sa akin. Yan, so kumita po tayo sa loob ng 4 years may git ko dun sa previous, kumita tayo ng 5 milyon. And then nabili ko po ng fully paid yung sasakyan ko, gamit-gamit ko po yan ngayon. So nakakatuwa, nakaka-bless at syempre salamat sa Panginoon dahil pinakita niya sa akin yung ganitong business. And syempre, kailangan din maging open mind ka. Kasi alam nyo, kahit Yes. pinakita yung opportunity sa iyo ngayon sa harapan mo, pero hindi ka naging open mind, hindi mo sinubukan, sayang din po yung opportunity na pinakita po sa iyo. So, Yes. dito po, hindi ko po sasabihin no na instant po no, instant yung success kasi hindi naman naging instant yung success ko dito sa ganitong business. Hindi naman instant yung pagkita ko dito sa ganitong business. So may proseso. Meron Yes. po Tama. akong ginawa dito. So Yes. hindi po namin sasabihin sa inyo na nag-join ka, wala kang gagawin, tapos kikita ka. Hindi po mangyayari po 'yon. At hindi po namin pinapromise sa team po namin 'yan. Yes. Kasi pinapromise po namin dito, kikita ka talaga dito basta meron kang gawin.